Bakit hindi kailanman nawawala ang karisma ni Ann Curtis? May mga artista na sikat. At may mga artista na hindi mo maipaliwanag kung bakit mo sila gusto. Pero sa kaso ni Ann Curtis, parang may kakaiba. Hindi lang siya maganda. Hindi lang siya sikat. Hindi lang siya mahusay. May something sa kanya na kahit anong gawin niya. Kahit magkamali. Kahit mapahiya. Kahit maging totoo sa pinaka-imperfect na paraan. Lalo mo pa siyang mamahalin. Bakit ganon? Sa mundo ng showbiz, maraming artista ang pilit na pinapakinis ang kanilang imahe. Lahat calculated. Lahat kontrolado. Lahat parang perpekto. Pero si Ann, parang kabaligtaran. Lumaki siya na hindi tipikal na probinsyana na nangangarap. Half Australian siya. Lumaki sa ibang kultura. At biglang napasok sa mundo ng Philippine entertainment na sobrang iba sa nakasanayan niya. Isipin mo, ibang wika, ibang kultura, ibang expectations. At doon pa lang, pwede na siyang matakot. Pwede siyang umatras. Pwede niyang piliin na maging safe. Pero hindi. Pinili niyang sumabak. Kahit hirap siya sa Tagalog. Kahit may mga pagkakataon na napapahiya siya sa interviews. Kahit may mga critics na nagsasabing hindi siya pangmasa. Pero anong ginawa ni Ann? Tinanggap niya ang sarili niya. Lahat ng kakulangan. Lahat ng kahinaan. Lahat ng pagkakamali. At doon nagsimula ang kakaibang koneksyon niya sa tao. Alam mo kung bakit siya endearing? Kasi hindi siya nagpapanggap. Sa isang industriya na puno ng maskara, si Ann ay parang bukas na libro. Naalala mo ba yung mga panahong nagkakamali siya sa live TV? Yung mga sablay na linya. Yung mga awkward na moment. Imbes na ikahiya, tinatawanan niya. At mas nakakagulat, tinatanggap din siya ng mga tao. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil relatable siya. Pero hindi ibig sabihin nito na puro saya lang ang kwento niya. Dumating din siya sa mga kontrobersya. Isa sa pinaka-pinag-usapan ay yung insidente niya sa isang bar. Yung gabing naging headline siya. Yung gabing halos masira ang imahe niya. Sinampal niya si John Lloyd Cruz at sinabihan niya itong, "I can buy you friends and this club." Sa mundo ng showbiz, isang maling galaw lang. Pwede kang tuluyang mawala. At maraming artista na ganun ang nangyari. Pero si Ann, hindi siya nagtago. Humingi siya ng tawad. Tahimik. Walang drama. Walang palusot. At doon, lalo siyang minahal ng tao. Bakit? Kasi bihira ang taong marunong umamin ng pagkakamali. Lalo na sa harap ng buong bansa. At habang lumilipas ang panahon, makikita mo ang transformation niya. Mula sa pagiging pakyuta na artista, naging isa siya sa pinaka-versatile na performer sa industriya. Actress, singer, host, entrepreneur. Pero higit pa sa titles na yan, naging inspirasyon siya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil patuloy siyang lumalaban kahit hindi siya perpekto.
At alam mo kung ano ang isa sa pinaka nagpa-endear sa kanya? Yung pagiging totoo niya bilang tao. Nang maging ina siya kay Dahlia, nakita ng publiko ang ibang side niya. Hindi yung glamorous Anne, hindi yung confident na host, kundi yung Ana na pagod. Yung Ana na nag-a-adjust. Yung Ana na natututo. At doon mo marirealize, kahit gaano siya kasikat, tao pa rin siya. Tulad mo, tulad ko. Pero may mas malalim pa. Sa likod ng lahat ng ngiti, lahat ng achievements, may isang tanong. Talaga bang ganun lang kasimple ang pagiging endearing? O may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya kayang bitawan ng publiko? Sa totoo lang, si Anne Curtis ay simbolo ng isang bagay na bihira na sa panahon ngayon. Authenticity. Sa panahon ng filters, edits, at curated na buhay sa social media, siya yung paalala na okay lang maging totoo. Na okay lang magkamali. Na okay lang maging awkward. Na okay lang hindi maging perfect. At marahil, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nawawala. Hindi dahil siya ang pinakamagaling. Hindi dahil siya ang pinakamagaling kumanta o umarte. Kundi dahil siya ang pinakatotoo. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Sa dami ng artista na dumaan at nawala, bakit si Anne Curtis nananatili? Ano ang nakita mo sa kanya na hindi mo nakita sa iba? Naging inspirasyon ba siya sa'yo? Medyo isa lang siyang artista na nakakatawa at nakakaaliw. I-comment mo ang sagot mo sa baba. Gusto kong marinig ang kwento mo. Kung bakit. Sa kabila ng lahat, si Anne Curtis ay may espesyal na lugar sa puso mo. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng kwento, iyong totoo, yung malalim, yung minsan masakit pero kailangan mong marinig, mag-subscribe ka na sa channel na ito. I-share mo sa mga kaibigan mo. At sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwento sa likod ng mga personalidad na akala natin kilala na natin. Pero sa totoo lang, ngayon pa lang natin nauunawaan.